Nauwi sa disgrasya ang pagligo sa talon sa Baras Rizal ng 4 na gagraduate na sana ngayong taon na mga senior high school. 2 sa kanila dead on arrival sa ospital matapos malunod. Balita hatid ni EJ Gomez. Kuha yan sa Unga Falls, Barangay San Salvador, Baras Rizal, mag-aalas 3 ng hapon noong Lunes. Sinusubukang sagipin ng mga otoridad ang 2 lalaking nalunod daw matapos mapunta sa malalim na bahagi ng falls. Sa lakas ng agos ng tubig, nahirapan ang mga rescuers sa pagtunton sa mga biktima. Ilang oras pa ang itinagal bago tuluyang nakuha ang mga biktima mula sa ilalim ng tubig. Sa investigasyon ng pulisya, 4 na magkakaklaseng graduating students ang nagkayayaan maligo sa Unga Falls matapos nilang makuha ang kanilang medical certificate para sa kanilang work immersion. Isa sa kanila ang agad na lumusong at napunta sa malalim na bahagi ng falls. Sinubukan siyang sagipin ng kaklase pero kasama ring lumubog. Nakita na lamang siya na nagkakatawag at humihingi ng saklolo. At siya naman po isinaklolohan sa na kanyang kaklase. Parehas na po sila napunta sa medyo malalim. Sa kasamaang palad, itong 4 na magkakaklase ay hindi naman po pala ganoon na marunong lumangoy. Idiniklara silang dead on arrival sa ospital. 17 at 18 anyos ang mga biktima. Ang lalaking nagtangkang sumagip sa kanyang kaibigan, kinilalang si John Mike Passion na residente ng Barangay Kupang, Antipolo City. 3 buwan na lang sana ay gagraduate na siya, na panganay sa 2 magkapatid. Sobrang sakit mo. Yan, wala na siya pero yung kung sa kanya hindi siya nagdadalawang isip na iligtas yung isa. Sorry. Kahit ipapahamak niya. Parang proud na rin pero siyempre malungkot. Mas maganda sana kung nailigtas niya ang sarili niya at saka yung kasama niya. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makalipas ang mahigit 1 taon, pinalaya na ang 17 tripulanteng Pinoy na kabilang sa mga hostage ng grupong Houthi. Sinalubong sila ng mga opisyal ng gobyerno ng Oman kasama ang 8 pang crew ng MV Galaxy Leader. Inabangan din sila ng mga taga-embahada ng Pilipinas. Nanggaling ang crew sa katabing bansa na Yemen kung saan nakabase ang mga Houthi. Ayon sa grupo, pinalaya na nila ang crew bilang pakikiisa sa ceasefire ng Israel at Hamas. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa tulong ng Omani government para mapalaya ang mga Pinoy. Sabi ng Department of Foreign Affairs, inaasikaso na nila ang pagpapauwi sa 17 Pinoy. Ikinatuwa rin ng United Nations ang pagpapalaya sa crew ng MV Galaxy Leader. November 2023 nang kubkubin ng Houthi ang MV Galaxy Leader sa Red Sea, mahigit 1 buwan matapos sumiklab ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Kulong ang isang illegal recruiter umano na nangako ng trabaho sa Canada. Ang ilan sa mga nabiktima, sinakripisyong ari-arian para mabuno ang perang hinihingi ng suspect. Balitang hatid ni Bam Alegre, exclusive. Dumagsama ang complainant sa opisina ng Anti-Transnational Crimes Unit sa Camp Crame sa Quezon City kagabi. Nahuli kasi kahapon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang hinihinalang illegal recruiter. 27 ang paunang naitalang naloko umano ng suspect. Ang modus niya, kukubra ng pera sa mga biktima kapalit ng hanap buhay sa Canada bilang skilled worker o farmer. Pero kalaunan malalaman nila na walang flight at walang trabahong naghihintay sa kanila. Kagabi nahuli ang suspect sa isang buy-bust operation habang tumatanggap siya ng pera mula sa isa sa mga biktima. Ito po ay mostly makikita ng mga tao sa online, through Facebook. Meron siyang platform. Tapos yung iba naman po, through referral. Napapako po kasi hindi siya licensed recruiter na binigyan ng kaukulang authority ng Department of Migrant Worker po natin. Caught in the act po na sa entrapment operation namin na hinihingan niya po ng pera yung iba pang mga tao na pinangako niyang mapapalakad niya papunta sa Canada. 120,000 hanggang 160,000 pesos ang sinisingil ng suspect sa bawat biktima. Katulad ni Maria, hindi niya tunay na pangalan na lumuwas pa mula Naga City. Mabulaklak daw ang mga pangako pero pagdating sa Maynila, namuti raw ang mata nila kaya hintay sa kanilang flight. 4 silang magkakasamang nagrenta ng isang kwarto sa Pasay. In-explain niya po sa
amin na kami po ay magtatrabaho po sa Canada bilang farmers. Tapos may may sinabi po siya na malaki po ang sahod doon. Free accommodation, tapos free food po. Pag nakarating na po kami sa Canada, marirefund po namin yung perang nagastos namin. Mula naman sa Sultan Kudarat si Ilana, di niya rin tunay na pangalan. Malaking kita at mabilis na oportunidad ang ipinangako sa kanya ng scammer nang hikayatin daw sila sa baryo nila. Sari-sari ang sinakripisyo niya para mabuno ang perang hinihingi ng illegal recruiter. Umutang ako ng 60,000 sa bayaw ko, tapos 10,000 sa isa kong bayaw, tapos nag-collateral ako ng isang motor ng anak ko, tapos yung isang titulo ng Humlat. Hindi pa hinaharap ng pulisya ang suspect na tumanggap ng pera sa entrapment dahil patuloy ang kanilang follow-up operation, pati ang investigasyon kung ito ba isang organisadong grupo dahil at large pa ang ilan niyang kasamahan. Sa ngayon, nahaharap ang suspect sa kasong illegal recruitment. Kami po ay nananawagan sa ating kababayan na mag-ingat, lalo po sa pag-a-apply papunta sa ibang bansa. Dahil marami nga pong ganyan, nagpapakilalang legit na recruiter, pero hindi naman po pala sila license ng Department of Migrant Worker. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Plano ng Department of Agriculture na ibenta na rin sa ilang supermarket at convenience stores ang mga bigas na nabibili lang sa Kadiwa stores. Kasama riyan ang 29 pesos kada kilong bigas, 36 pesos na sulit rice at 38 pesos kada kilong rice for all. Ayon sa DA, layo nitong makatulong sa mas maraming consumer, lalo't malaki ang pagkakaiba ng presyo ng bigas sa supermarkets kumpara sa mga palengke. Pumayag naman daw ang pinulong nilang supermarket at convenience store chains kaugnay rito. Batay naman sa latest monitoring ng kagawaran, nasa 37 pesos hanggang 63 pesos per kilo ang lokal na bigas sa Metro Manila, depende sa klase. Mabibili naman ng 38 pesos hanggang 61 pesos kada kilo ang imported na bigas. Depende rin po yan sa klase. Mga kapuso, nagbabala ang pag-asa ng mas maraming ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan dahil sa La Nina conditions. 59% ang tsansa magpatuloy ang La Nina conditions hanggang Abril. Kahit mahina at panandalian lang, posible ring magkabagyo. Ang La Nina ay ang pagbaba ng temperatura o paglamig ng dagat sa central at eastern portion ng Pacific Ocean. Kabaligtaran ang epekto niyan sa Pilipinas o sa Western Pacific. Dito kasi nagkakaroon naman ng pag-iinit ng dagat na siyang nagpapalala ng mga pag-ulan. Sa ngayon, apektado ng shear line ang silangang bahagi ng Southern Luzon, habang sa Northern at Central Luzon naman ang amihan. Ang ilang linggo ng pag-iral ng shear line at easterlies ay isa sa mga nakikitang epekto ngayon ng La Nina. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Aurora, Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito po sa Metro Manila. Hulikam sa Maynila, tumitsyempo sa pagtawid ang ilang tao sa pedestrian lane sa Remedios Street Corner, Taft Avenue. Tumakbo na papuntang Center Island ang dalawa sa kanila nang masalpok ng humaharurot ng motorsiklo. Sa lakas po ng impact, tumilapon ang dalawang babae. Nagliyab naman ang motorsiklo na nirespondihan ng mga taga Bureau of Fire Protection. Nasawi ang isa sa mga pedestrian. Sugatan naman ang isa, pati na rin ang nakabanggang rider na isinugod sa ospital kaya hindi nakuna ng pahayag. 70 pamilya ang nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila kanina pong madaling araw. Ang itinuturong sanhi ng apoy, nag-overheat na appliance. Balitang hatid ni James Agustin. Binulabog na malaking sunog ang mga residente ng Purok 5 ng Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, bandang alas 2 sa madaling araw kanina. Mabilis na inakyat ng Bureau of Fire Protection ng ikalimang alarma. Halos 6 na pong fire truck ang rumisponde. Dahil nasa dulo ng residential area ang Purok 5, sa compound ng Manila International Container Terminal o MICT pumesto ang mga fire truck para malapit ang makapagbuga ng tubig. Gumamit din ng fireboat na nakapwesto naman sa Manila Bay. Ang ibang residente tumulong sa pag-apula ng apoy gamit ang mga balde at lumang refrigerator na nilagyan ng tubig.
Binutas din nila ang pader sa pagitan ng residential area at MICT para agad makalikas. Si Elan iilang damit lang ang naisalba. Pag tayo ko, may malaki na yung sunog doon banda sa dulo. Kaya diretso kami tayo. Ito na nabitbit namin. Mahirap sir, umpisa na naman sa uno. Ganyan din ang sitwasyon ng pamilya ni Arlene. Isang washing machine at iilang damit lang ang nabitbit ng kanyang apo. Narinig na lang namin na may sunog, katabi nyo lang. Pagtingin ko rin, pagbaba ko, andyan na yung apoy. Kaya hindi ko na malam kung bababa ako, nanigas na yung tuhod ko eh. Si Jessa karga ang 1 taong gulang niyang anak na si Jared. Natupok daw ang mga gamit na pinaghirapan nilang mag-asawa. May subigaw lang po sa amin na may sunog. Tapos nung paglabas po namin ng bahay, malaki na po yung apoy. Kaya lumabas na po kami kasi magkakadikit lang po yung bahay ng sir eh. Mahirap po sir kasi wala po kaming ngayon eh. Yung kamag-anak po ng yung mga pamilya po ng asawa ko, nasunugan din po lahat. Sa kasagsagan ng sunog, nagawa pang magnakaw umano ng ilang kabataan. Laking gulat ni Jeanette na maraming paninda sa kanyang sari-sari store ang natangay matapos silang lumikas. Daming pumasok dito sa loob ng bahay na hindi ko kilala. Mga binatilyo, yung iba hindi ko alam kung sino yung nagbuhat ng mga iba namin paninda. Yung mga kunyaring tumulong sa namin sana, ibalik sa amin yung mga iba namin paninda. Inabot na mahigit 2 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Ayon sa BFP, 30 bahay ang natupok. Apektado ang 70 pamilya. Napakaliit po ng daan, iskinita lang po. Ang mga tao ho ay napakadami. So, palabas po ang mga tao, kami po papasok. That's why po nabablock po kami para po for immediate fire suppression po. At doon naman po sa may ICTSI po area ay napakataas po ng bakod. Kaya kailangan pa po namin gumamit ng ladder para po makapag-access po kami for firefighting operation po. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy na nagsimula sa 2 palapag na bahay. Ang isa sa tinitingnan nilang sanhi nito, nag-overheat na appliances. Sinasabi po nila, yun po, nagsimula po ito sa appliances pero hindi po na kami doon nagre-relay. We will conduct po our own investigation regarding po dyan. We will going to get po ashes and debris and also the electrical wirings po for examination po sa aming national office. Ang mga residenteng nasunugan nananawagan ng tulong. Sana po matulungan kami doon sa dito sa Isla Puting Bato, Batok 5. Sana po matulungan po lahat ng nasunugan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang isang bata matapos malunod sa Sagbayan, Bohol. Sara, ano nangyari? Rafi, natagpuan ang biktimang 1 taong gulang na nakalublob sa baldeng may tubig. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Emosyonal si Jonalyn Lauron habang pinaglalamayan ang kanyang anak na si John Andre sa Sagbayan, Bohol. Kwento niya, naglalaro ang anak kasama ang 2 niyang kapatid sa labas ng kanilang bahay. Laking gulat na lang ng nakakatandang kapatid na nakabaliktad na ang 1 taong gulang na bata sa loob ng balding may tubig. Isinugod pa nila sa Rural Health Unit ang bata, pero binawian din ng buhay. Nananawagan ng tulong pinansyal ang pamilya para sa pagpapalibing sa kanilang anak. Sugatan ng 2 grade 10 students sa Lapu-Lapu, Cebu dahil sa sirang takip ng drainage. Kwento ni Angel, pauwi na siya galing sa eskwelahan. Pero dahil madilim at masikip ang daan, hindi niya napansin ang sirang takip ng drainage. Nagtamo siya ng malaking sugat sa kanyang binti at ilang araw ng absent sa klase. Ganito rin ang sinapit ni Fiona. Mabuti na lang at hindi malalim ang tinamo niyang mga sugat. Pinalad naman silang mabigyan ng tulong ng barangay na ipinambili nila ng gamot at anti-tetanus vaccine. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang kapitan ng barangay pero wala siya sa kanyang opisina. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag at text. Pero ayon sa ilang opisyal ng barangay, naiparating na nila ang problema sa DPWH Cebu 6 Engineering Office. Femari Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 sundalo ang patay matapos makaengkwentro ang ilang hinihinalang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Sumisip, Basilan.
siya, hambire matamba rin. Si Ayon sa 101st Brigade ng Philippine Army, tinarget ng armadong grupo ang mga taga-United Nations Development Program na may proyekto sa lugar, pati ang mga sundalong escort nila. Sinilaban pa umano ng mga armadong grupo ang sasakyan ng mga sundalo. Hindi bababa sa 12 ang sugatan sa engkwentro. Ang ilan sa kanila dinala muna sa Lamitan District Hospital bago inilipat sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City. Kinundina ng Basilan LGU at ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. ang engkwentro. Nag-abot din sila ng pakikiramay sa pamilya ng 2 nasawing sundalo. Ayon kay Galvez, gumagawa na sila ng mga hakbang para hindi na lumala ang tensyon sa sumisip Basilan. Una nang sinabi ng 101st Brigade na nakikipag-ugnayan na sila sa MILF. Webes latest na mga mare at pare. Ang tanong ng netizens, may something ba kina Sparkle Stars Mavi Legaspi at Ashley Ortega? Spotted kasi na magkasama ang dalawa sa Sinulog Festival. Tila looking sweet sa pictures at meron pang ang interaction sa comment section. Bago pa yan, spotted na rin na magkasamang dumalo sina Mavi at Ashley sa ilang events last year. Wala pang pahayag ang dalawa kung ano ang real score sa pagitan nila. Nangangamba ang Department of Information and Communications Technology sa posibilidad na may gagamit ng text blast machine para sa eleksyon 2025. Ang illegal na SMS blaster kayang magpadala ng libu-libong text message kahit hindi na dumaan sa cell sites. Ganyan ang nakumpiska ng pulisya sa isang Malaysian sa Parañaque noong Martes. Hinala ng DICT, hindi lang mga simpleng scammer ang bumili sa naarestong supplier, kundi pati mga politiko. Maari daw itong magamit sa pangangampanya at black propaganda. Pakiusap ng DICT kung may kakandidatong bumili ng equipment, isurrender na po ito. May paalala rin sila sa mga botante. Kung makatanggap kayo ng text blast galing sa certain candidates, wag nyo na po iboto yun. I need to warn our candidates, no? Because we will be monitoring. Huwag baliwalain ang red flags. Yan ang payo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center para maiwasang maloko ng love scam. Lalo't sa kanilang datos, tumataas ang bilang ng mga biktima niyan tuwing Pebrero o Love Month. Ang modus sa likod nito at kung paano may iwasan, alamin sa balitang hatid ni Oscar Oida. Guwapo, matangkad, matipuno at higit sa lahat, napaka-sweet. Ilan lamang daw yan sa mga katangian kung bakit mabilis umanong na-fall ang dating OFW na si Juliet, di niya tunay na pangalan, sa kanyang naging Romeo online na nagpakilalang isang Norwegian serviceman sa isang dating app. Maputi po siya, sir. Maputi, medyo blonde po yung buhok niya. Maganda yung mata niya, parang blow-blow. Nakakakilig po. Siyempre, tatawagin kang babe. Hindi ko naman po naranasan yun eh. Pero sa paglipas ng panahon, napansin daw ni Juliet na nagiging masyado na munong mausisa ang kanyang online Romeo. Hihiningi niya yung full name ko, magkano ang sahod ko sa isang buwan. Tila allergic din umano sa tawag o video call. Sabi ko, pwede mag-video kahit mga 5 minutes lang, ganyan. Gusto ko lang makita yung mukha mo. Ayaw po talaga niya, ginagawa niya, nagsisend lang siya ng mga picture. Lalo na raw siyang nagduda nang dumating sa punto na nanghihingi na ito ng pera. At nang sabihin niyang wala siyang perang maibibigay. Sinabihan pa niya ako, mangutang ka sa amo mo, sabihin mo emergency. Sa puntong ito, napagtanto raw ni Juliet, hindi ito true love, kundi love scam. Kaya akala ko totoo po siya, dahil pala scammer. Di baling pangit na siguro. Totoo yun. Pag sobrang pogi, mahirap. Mapagmahal at masipag. Ang mga katangian daw nating mga Pinoy na madalas ay sinasamantala ng mga nasa likod ng mga tinatawag na love scam. O yung modus na pakikipagkilala online, paiibigin ka hanggang sa kalaunay, huhututan ka na ng pera. Sa lahat talaga very emotional tayo palagi. And because of this attitude, pwede ka na i-program sa AI
Paano ko gagantuin ng Pilipino? Naka-profile na tayo and they know highly vulnerable tayo. And they know ang Pilipino masipag magtrabaho kaya maraming ipon. Kaya tinatarget tayo. Sa datos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, tuwing Pebrero tumataas ng hanggang 15 na Pinoy kada araw ang nabibiktima ng love scam. Kaya importante raw na maaga pa lang madetect na ang mga red flag o mga sinyalis na baka love scammer na ang kausap nyo. Red flag number 1, ang litrato. Too perfect to be true. Yung tipong yung profile pic niya sobrang aesthetic. Tapos wala pang tagged photos o friends na totoong tao. Red flag din kung tila allergic siya sa video call. Ayaw makipag-usap sa telepono at laging may dahilan para di makipagtagpo. At ang pinaka-red flag sa lahat, pag humihingi na raw ito ng pera. Kesyo may emergency o di kaya nag-aayang mag-invest. Kaya po yung mga profiles natin, napaka-importante po niyan. Ito po para may spot. Kasi ang problem, karamihan ng love scam, LDR, foreigners. So there's no chance to meet. Kaya guys, tandaan, ang love totoo, but so are the scammers. Kaya extra ingat, protektahan di lang ang inyong mga puso, kundi pati na rin ang inyong mga bulsa. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga mamimili po yan, samantalahin na ang pagbili ng gulay habang mababa pa ang presyo ng ilan nito. Batay po sa latest monitoring ng Department of Agriculture sa mga pamilihan sa Metro Manila, ang dating 100 hanggang 170 pesos kada kilong sitaw, noong isang linggo lang po yan, bumaba na sa 90 hanggang 160 pesos ang kilo. Bumaba rin po sa ganyang presyo ang kada kilo naman ng kamatis. Ang kalabasa nasa 40 hanggang 100 pesos per kilo, broccoli na 110 hanggang 250 pesos ang kada kilo at rare ball at scorpio na repolyo nasa 50 hanggang 100 pesos. 10 naman hanggang 50 pesos ang ibinaba sa presyo ng iba pang gulay. Gaya halimbawa ng Baguio beans, carrots, patatas, sayote, talong, cauliflower, romaine lettuce, celery at green bell peppers. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sa San Emilio, Ilocos Sur, disgrasya po ang tumapo sa buhay na magkasintahang ikakasal na sana. Nako Chris, ano ba ang nangyari sa kanila? Connie, nawalan daw ng kontrol ang lalaki sa minamaneho niyang truck kung saan sakay niya rin ang kanyang nobya. Yan at iba pang mainit na balita rito sa Luzon, hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaki sa Cavite City matapos mahulihan ng 2 pakete ng hinihinalang shabu. Nakuhanan din dyan ng marked money at baril na walang kaukulang dokumento. Ayon sa suspect, galing sa kanyang namatay na tiyuhin ang baril at gamit niya raw bilang proteksyon sa mga magnanakaw ng manok sa pinagtatrabahuang construction site. Mahaharap siya sa mga karampatang reklamo. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kulungan naman ang bagsak ng isang lalaki na aksidenteng nabaril ang kanyang bayaw gamit ang napulot na baril sa Peñaranda, Nueva Ecija. Kwento ng suspect, napulot niya ang baril sa pinagtatrabuhang construction site. Hawak niya iyon habang nasa apartment ng kanyang kaibigan nang biglang pumutok. Tinamaan siya maging ang kanyang bayaw. Naharap siya sa karampatang reklamo. Giit niya hindi niya sinasadya ang nangyari. Nasa ligtas ng kalagayan ang kanyang bayaw. Ito na ang mabibilis na balita. Nahuli na ang lalaki ng hamblot ng bag sa isang kotse sa Maynila noong January 11. Ayon sa pulisya, naaresta ang suspect matapos mahuli sa aktong nagsusugal sa Mel Lopez Boulevard kasama ang isa pang lalaki. Sasampahan sila ng reklamong illegal gambling. Wala silang pahayag tungkol sa pagsusugal pero inamin ng suspect ang pagnanakaw at sinabing 4 silang magkakasabwat pero 2 lang silang nakita sa video. Itinapon daw nila ang bag dahil puro make-up ang laman. Humingi ng pasensya ang suspect at kanyang nanay. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng pulisya sa biktima sa viral video para makapagsampa ng kaukulang reklamo. Arestado sa Antipolo, Rizal ang isang construction worker dahil sa pagtutulak umano ng iligal na droga.
Itinuturing siyang high-value target at kabilang sa listahan ng most wanted person ng Calabarzon. Ayon sa pulisya, sa Cavite kumukuha ng ang akusado ng iligal na droga at ibinibenta umano sa iba pang bahagi ng lalawigan. Itinanggi naman ng akusado ang paratang pero aminado siyang dati nang nakulong dahil sa iligal na droga. On work pero slaying as usual, si Kapuso global fashion icon Heart Evangelista sa Paris Fashion Week. Inaabangan na nga ng netizens ang irarampa niyang outfits, kabilang sa pinusuan na ang burgundy attire na terno sa kanyang hair color. Sa behind-the-scene ng photoshoot niyan, napa then and now si Heart, featuring ang isang magazine cover niya from the year 2000. Hindi napigilan ni Heart na maging candid at mag-open up tungkol sa usapin ng pagpaparetoke. Lips lang yun na iba. Lips lang yung pinagawa ko. That's true. I'm just saying. Niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang Southern Leyte kaninang umaga. Sa barangay Himayangan sa bayan ng Liloran, umangat ang bahagi ng kalsada matapos po ang lindol. Malalaking bato naman ang bumagsak sa gilid ng kalsada sa barangay Tabugon. Ayon sa Pag-asa, naitala ang epicenter ng lindol 6 kilometers southeast ng bayan ng San Francisco. Naramdaman dyan ang intensity 6. Bukod sa Southern Leyte, naramdaman din po ang pagyanig sa Cebu, Leyte, Surigao City at sa Surigao del Norte, maging sa Cagayan de Oro City. Ayon sa PHIVOX, may inaasahang pinsala sa lindol at aftershocks. Magpapatuloy raw sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump ang ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ayon sa US State Department, binigyang din niya ni US Secretary of State Marco Rubio nang makausap niya si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Pinag-usapan din daw ni Manalo at Rubio ang anilay delikadong mga aktibidad ng China sa South China Sea. Handa raw makatrabaho ni Manalo si Rubio para mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Trump administration. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na umaasa siyang makatrabaho si Trump sa ilang issue na magdudulot ng mutual benefits sa dalawang bansa. Kabilang ang Pilipinas sa mga posibleng maapektuhan ng kautusan ni US President Donald Trump na pansamantalang ipatigil ang foreign and aid assistance ng Amerika. Sinuspinde ni Trump ang foreign aid dahil pag-aaralan daw muna nila kung nakikinabang din ba ang Amerika sa tulong na kanilang ibinibigay sa ibang bansa. Balitang hatid ni Mark Salazar. Sabi nga nila tungkol sa impluwensya ng US, kapag bumahing ang Amerika, sisipunin ang mundo. Hindi lang sipon ang aabutin daw natin kapag naramdaman na ang inanunsyo ni US President Donald Trump na pagsuspinde sa kanilang foreign assistance sa ibang bansa. 70 araw o 3 buwan na ang ipapatupad na foreign aid suspension habang nire-review raw ng Amerika ang lahat ng mga ito. Gusto raw kasi ni Trump na matiyak na may pakinabang din ng Amerika sa tulong na ibinibigay nito sa ibang bansa. Kung sakali, sabi ng isang eksperto, malaking dagok ito sa Pilipinas lalo't sa Amerika daw tayo kumukuha ng pinakamalaking US military aid sa East Asia Pacific region. Ito ay dapat na maging wake-up call sa Pilipinas na hindi tayo pwedeng umasa na para depensahan natin, ipagtanggol natin ang ating teritoryo, kailangan andyan lagi ang Amerika. Malaking tulong ang Amerika pero hindi yan sigurado na laging nasa atin. Pero sinasabi ng datos ng GMA Integrated News Research na mas higit ang epekto ng suspendidong US foreign assistance sa ating kakayahan sa kalusugan, agrikultura, disaster at education. 84% kasi ng $258 million na US aid noong 2023 ay para sa economic assistance para sa Pilipinas. Maapektuhan tayo, lalong-lalo na kung healthcare yan, no? Lalong-lalo na doon sa mga bakuna, lalong-lalo na doon sa mga assistance na ibinibigay nila sa atin sa pangkalusugan, makakaapekto yan. Ang US Agency for International Development ay nandito, marami din silang mga programa dito, meron silang mga capability programs para po sa ating mga ahensya.
matitigil yan kung sinasabi nila na hindi sila pwedeng mag-disburse. Lilinawin pa rin natin kung damay ba sa suspension order ni Trump ang kanilang mga Official Development Assistance o ODAs. $616 million ito noong 2023 para sa 40 mga development projects natin. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinusulong sa Kamara ang panukalang patawan ng parusang kamatayan gamit ang firing squad ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Batayan sa House Bill 11211 o Death Penalty for Corruption Act. Kung maisa sa batas, parurusahan ng firing squad ang government officials na mahatulang guilty ng Sandigan Bayan sa kasong graft, malversation of public funds at plunder. Sakop nito ang lahat ng sangay ng gobyerno, elected man o appointed officials. Gayon din ang mga miyembro ng pulisya, Armed Forces of the Philippines, constitutional commissions at government corporations. Naghain ng substitute bill si Senadora Risa Ontiveros kaugnay ng panukalang prevention of adolescent pregnancy. Kasunod po yan ang pag-atras ng 7 senador na naunang pumirma at sumuporta sa committee report nito. Anila, kailangan pa ng dagdag na dialogo sa mga stakeholder. Balitang hatid ni Maki Pulido. 7 senador ang biglang bumawi ng kanilang pirma sa committee report sa Senate Bill 1979 o an act providing for a national policy in preventing adolescent pregnancies. Kasunod ito ng mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa panukala na i-veto raw niya kung papasa sa kasalukuyan nitong bersyon. You will teach 4-year-olds how to masturbate. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. Kabilang sa mga bumawi ng kanilang pirma, sina Senators J.V. Ejercito, Nancy Binay, Cynthia Villar at Bongo na sumulat kay Senate President Cheese Escudero. Naniniwala raw sila na mahalagang issue ang adolescent pregnancy pero kailangan pa ng dagdag na pakikipag-usap sa mga stakeholder. Sumunod sa kanilang umatras sina Senators Bong Revilla, Jinggoy Estrada at Loren Legarda. Bago ang atrasan, may 18 senador na nakapirma sa committee report. Hindi pa nga napupunta sa presidente, may pronouncement na siya na i-veto. So why would we produce a committee report na alam naman natin na i-veto na ng presidente? Hindi ako sang-ayon sa anumang panukala na makakasira sa halaga ng pamilya at salungat sa pananampalataya ng ating mga kababayan. Kinahapunan naghain ng manifestation sa plenaryo si Senator Risa Ontiveros, author ng Senate Bill 1979. Nagulo daw ang usapan dahil sa mga kumalat na maling impormasyon. Sinabi nila na nasa bill yung 0 to 4 years old masturbation, anal sex, oral sex at kung ano-ano pang mga konsepto na hindi akma sa mga bata. Natakot ang sambayanan. Pero uulitin ko, wala naman ang mga ito sa bill. At kailanman ay hindi ito makakapasok sa anumang panukala na aking isusulong. Sa gitna raw nito, maghahain siya ng amendment by substitution para masagot ang mga agam-agam ng ilang senador. Tinanggal na po natin ang phrase na guided by international standards dahil sa mga pangambang inihain ng ilan. Nilimitahan na natin ang CSE sa adolescents o ang 10 years old and above. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, dahil aamyandahan ni Ontiveros ang panukala, pag-aaralan pa kung ibabalik ito sa komite o pagdedebatihan na sa plenaryo ng Senado. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makikipiesta sa Dinagyang Festival sa Iloilo City ngayong weekend ang ilan nating paboritong Kapuso stars. Mauuna ng bibisita bukas sa isang malls ang prinsesa ng City Jail stars na sina Allen Ansay, Denise Laurel at Will Ashley. Sa January 25, Sabado, makikisaya rin si Kapuso Primetime Action Hero at 2024 MMFF Best Supporting Actor Lulu Madrid. Kasama ang kanyang lolong Bayani ng Bayan co-stars Shaira Diaz at Paul Salas. Hindi rin mawawala sa selebrasyon si Star of the New Gen Jillian Ward at kanyang mga kasama sa May Ilonggo Girl na sina Michael Sager at Yasser Marta. Mahigit 7,000 security personnel ang ipinakalat na sa Iloilo City para tiyakin ang seguridad ng Dinagyang.
Libo-libong bisita ang inaasahang dadalo sa malaking kasiyahan. Sa linggo, January 26, ihahatid ng GMA Regional TV at Synergy ang special coverage sa Dinagyang Festival 2025. May live streaming yan sa website ng GMA Regional TV and social media pages ng GMA Regional TV, GMA Regional TV News at GMA Integrated News. Makapal na niebe ang bumalot sa ilang lugar sa Gulf Coast ng Amerika dahil sa pambihirang snowstorm. Sa Florida, kabilang dyan ang ilang beach. Kanselado muna ang klase at sarado ang maraming negosyo roon. Idineklara na rin ang state of emergency. Sa Georgia, mayat-maya ang busina ng mga sasakyan para maiwasan ang disgrasya sa gitna po ng makapal na snow sa mga kalsada. May ilang huminto at binabagalan ang pagtakbo. Balot din po ng snow ang malaking bahagi ng New Orleans. Nasa 31 milyong residente ang apektado. 12 ang napaulat na nasawi base sa local reports. Ito ang GMA Regional TV News. Dalawang sugatan ng mahulog ang sinasakyan nilang motorsiklo sa bangin sa Orani, Bataan. Dinala sa ospital ang lalaking rider at angkas na live-in partner niya. Ayon sa pulisya, pababa sa pakurbadang bahagi ang kalsada o ng kalsada sa barangay Tala ang motorsiklo nang mawalan ito ng preno. Bumangga ito sa barrier ng kalsada hanggang sa mahulog sa bangin. Noong November 2022 sa kaparehong lugar din, nahulog sa bangin ang isang bus na sinasakyan ng mga teacher na taga Quezon City. Isa ang nasawi noon at mahigit sa 20 ang nasugatan. Dalawang drug suspect ang alestado sa ikinasang bypass operation sa Iligan City. Mahigit 9.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat mula sa mga suspect. Sa investigasyon, lumabas na nakatunog umano ang mga suspect na by-bust ang transaksyon kaya sila nagmadaling tumakas. Pero naaresto rin sila kalaunan. Isa sa kanila ang sugatan sa engkwentro. Maharap ang mga suspect sa kaukulang reklamo. Wala silang pahayag. Update po tayo sa paglaya ng mga tripulanteng Pinoy na bihag ng Houthi. Isang heartwarming na reunion ang nangyari sa pagkikita ng mag-inang Pilipino sa Muscat, Oman. Nanay niya? Mainit na yakap ang sinalubong ng ginang sa kanyang anak na isa sa 17 Pilipinong bihag na pinalaya ng grupong Houthi. Nakabase po sa Muscat, Oman ang ina. Sabi ng Houthi, pinalaya na nila ang mga tripulante bilang pakikiisa sa ceasefire ng Israel at Hamas. Tulad ng ilang senador, sinabi rin ni Senate President Cheese Escudero na walang mga blanco sa pinirmahan niyang Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Duda raw si Escudero sa inilabas ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na kopya ng Bicam report na may mga blanco. Wala rin daw nakikitang mali si Escudero sa pagpasa ng 2025 budget. Sa bersyon daw kasi ng Bicam report na pinirmahan niya, nakasaad na pwedeng itama at punan ng Committee on Appropriations ang Finance ang anumang pagkukulang. Kung may pagkakaiba man daw sa Bicam report at General Appropriations Act, kit ni Escudero na filed bill o ang pinal na bersyon ng GAA ang masusunod. Good vibes tayo, hatid ng fur babies from Las Piñas. Dalawang tutang certified partners in crime. Nahuli nga ang isa sa mga trip nila. Suspect, tumakas kahit pinagbawalan. Guilty yan ng mga alagang Shih Tzu ni Bien Lawigan. Si Brutus Gina maging tutang tungtungan. Sinamahan pa ng push para makalabas at maging free ang kapatid na si Milky. Magkasanggaraw sina Milky at Brutus sa lahat ng bagay, paglalaro man o pagiging pasaway. Ang video mahigit 260,000 na ang views. Trending! Trending! Cute. Diba?
Baka mamaya, maging akyat bahay na. Akyat kulungan muna. Oo, akyat kulungan. Ang cute nung pinush no? Yeah, alam nila. Nagtutulungan sila. At walang nagawa si Shih Tzu. Kaya lang, nakalabas ba yung kanyang kasama? Yun nga, walang nag-push. Oo. Pwede. Ako, true story. Yung dalawang aso ko dati, nagtulungan. Pero yun, binuksan talaga mo yung kapatid niya. Ayun. Yun, mga akyat bahay na ngayon. Baka ito naman, kumuha siya ng pagkain para sa kapatid na nandun pa sa loob ng kulungan. Oo nga. Dadalaw na lang daw, dadalaw na. Ang daming spekulasyon, ano ho? Babalik ka rin, sabi ng isa. At ito ho ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.